Tanong sa akin to eh. Saan ako tumira sa Amerika at ano ang experience? Ano yung ko dun? Ano yun? Basta ano experience ko dun? Kasi ganina na pag-usapan natin yun, naglakad-lakad tayo eh. Di ba? So sakto yun. Ikaw muna Frank, alam tanong sa akin to eh. Sila lang dyan hindi kami kasama. Kasi magkaiba kami ng ano eh. ng pinanggalingan ay ng experience nito ni ano eh. Saan ba si Frank? So ako malapit ako sa Hollywood, Sunset Boulevard, tapos Santa Monica. Sa ghetto si Koy Koy. Ghetto din yung amin. Medyo ghetto din. Kumbaga yung likod namin yung social na Silver Lake, pero yung harap ghettohan, medyo ghettohan din. Malapit sa train station, so medyo ghetto nga siya, di ba? So yun, tapos magulo, may college doon, maraming tao, maraming kainan, very lively yung lugar. Tapos doon ko na-experience na napansin ko talaga na kailangan na ibang species na yung mga puti pagdating sa pag-iisip tsaka pagsasalita. Bakit? Sige nga. Parang hindi sa practicality ng buhay pero sa pagiging parang educated or sa social dynamics, sa pagsunod sa rules ng mga tao, sa pagiging kung paano makipag-network, paano makipagkaibigan. Parang mas alam nila yung proper ways. Mas proper sila kumbaga na tao na ano sila sa oras mo. Parang alam mo yun. So yun, natutunan ko maging mas professional kumilos as a person nung nakisalamuha ako doon. Yung oras talaga ang unang pinaka napansin ko dun. Oo, yun. Isa sa mga una yun na They value your pero yung time. sa bus stop, pag nakalagay dun sa bus stop sa schedule na By minute yun. 4:11 darating yung Ganun bus. nga eh, no? 4:11 talaga. Sa atin kasi 3:17, ganun eh. Oh, no? 3:17. Ganun talaga sila sa oras dun. Sa atin kasi Pinoy, ang oras lang natin 3, 3:30, 4 o'clock, 4:30, 5:30. Di ba? Di pa masusunod yun, Koy. May 5:17 ba ang Pinoy? Ang oras ng meetup ay oras ng ligo. Oo. Laging ganun lang eh. 1 hour, 30 minutes. Ganun lang eh, di ba? Pero dun ako nakakita na ano eh. Di, tsaka yung i-value nila yung oras mo, ba nakipagkwentuhan ka, gets nila na kung may gagawin ka para magpapasalamat talaga sila sa oras mo. Or kung halimbawa mentor type yung kausap mo, sabihin niya talaga lolokohin ka niya pa na, oh, I'll charge you double, you took my time, you took a lot of my time. Parang alam talaga nila yung value ng oras, mababa man, middle class man, mayaman man, homeless man. Okay. Parang gets nila siguro at an early age na i-implant na dun sa mga tao dun na mahalaga ang oras. Mahalaga ang oras. Oo, may oras kang mag-workout dapat, may oras kang magtrabaho, parang alam mo yun, yung typical first world. Koy, dito kasi ganun. 15 minutes muna tayo, tambay muna tayo. Alam mo, tingin ko yung ganung style pang mga islands eh. Islands. Natural, sarap kasi mag-chill lang sa islands. Yun. Kaya medyo ganun yung kultura na Islanders, pansin ko. no? Islanders. Hindi katulad dun, city vibe sila eh. Siguro advanced yung civilization nga nila. So pang city tayo medyo pwedeng pang jungle yung galawan to make it extreme, di ba? Pwedeng pang jungle, walang orasan, walang tama. hilig. Exactly. Oo, yun. So mas relaxed, mas Ay, chill. hindi nagsasalita sa mic. Ikaw lang nakakarinig ng sarili mo. Sorry. Ayun kaya hindi putong mag-agawan, no? So yun. Ikaw, okay, saan ka ba nakatira nun? Sa Long Beach. Oh, Long Beach. Long Beach. Ikwento North Long mo Beach. neighborhood nyo. So, Koy, kapitbahay mo ang Compton. Ang imagination ko sa Long Beach is parang suburbs. Malapit sa Loudoun. Hindi, sige. Malapit sa Bakit Loudoun. parang suburbs ang naisip mo dun? So, hindi ka pa nakapunta dun? Hindi. Compton, nakapunta ako ng Compton. Hindi suburbs eh. Oh, it's Compton. Hindi suburbs. And the LBC, sila Snoop Dogg, di ba? Yun na nga, LBC. akala ko bago ako pumunta doon, makikita ko si Snoop Dogg. Sinasabi ni Koy yun. Lagi niya sinasabi sa kanta niya. Sa Sorrento pa dati. Oh, kahit nung hindi pa ako umalis. Sinasabi niya yun, tayo na makikita ko si Snoop Lugar ni Dogg Snoop dun. Dogg yun eh. Tayo na, Long nakauwi na ako Beach, Pilipinas. California eh. Nakauwi na ako Pilipinas lahat-lahat. Di ko pa nakita ang putang ina. Akala ko mabilis lang makikita. Alam mo yung ganun. Pero hindi pala putang ina to. Hindi ko pa rin nakikita. So iba yung ine-expect ko. Medyo pagdating doon, sa totoo lang, nung nakalapag na ako ng Amerika, depression yung naramdaman ko talaga. Underwhelmed kayo. Kasi iba yung ine-expect ko talaga eh, sa kakanood ko ng movies. Iba eh, pag sa movies, tangina parang... Alam mo, sundin ka ni Iron Man. kumbaga, akala ko talagang life talaga yung maano ko dun ba? Parang punong-puno ng In-explain na sa akin ng adventures. tita ko yan nun eh. Sabi niya sa akin,
wag mo masyadong isiping maganda dito sa Amerika. Oo. Kasi yung nakikita mo sa movies, pinili na nila yan. Totoo, Siyempre, totoo, lahat totoo. ng extra dyan, lahat ng magaganda na yan. Tol, pero syempre, bata Yung lugar, ako. nag-scout na sila dyan. So, Oh, hindi sa ko akin, may- nagsabi oh. sa akin kasi parang Ako, gano'n. hindi Kaya ko yung maiisip expectation yun. mo, tama, na kahit pa pa. Sa bagay, may nag-team rin na sa'yo. team no? rin na, huwag ka masyado. But Tsaka ilan yung taon sa ka ba inyo, nun? Ilan taon ka ba nun? 21 na ako. O baka dahil 21 ka. na ako papunta doon, 21 Baka dahil na ako. 21 ka, kaya medyo mas matalino ka na tumingin nun. Kasi ako, bata talaga ako nun, tol eh. Hindi naman bata, pero Teens. parang 17, ganun. teens. Oo, ganun. So yung isip ko talaga nun, movie. Di ba yung mga pinanunood ko, ganun. Koy, pumunta tayo doon yung panahon ng American Dream eh, no? Oo, yun, parang ganun. Kasagsagan nung, Oo. ano tayo, mag-try tayo sa ibang bansa ng swerte. Oh, yung di ba? panahon na yun, yung sikat yung America nung panahon na yun. American so, yung Dream. ine-expect ko Tangina. talaga, ganun, America na, parang mga music videos, ganun yung ine-expect ko talaga, yung mga napapanood ko, mga gangster movies, ganun yung ine-expect ko. Pero pagdating ko doon, yun, ganun katahimik. Parang, ang tahimik naman dito. Ba't ganun? Galing ka pang Sorrento, koy. Oo, parang ganun pa. Tapos parang 2 days pa lang gusto ko nang umuwi talaga. Sabi ko, ayoko na dito. Hindi ko kaya yung tahimik dito. Eh sabi ni nanay, nandito na tayo. Alam naman, umatras pa tayo, di ba? Tapos parang talagang ang tagal kong hindi talaga gusto dun. Hanggang kaduluduluhan nga ata, hindi ko natanggap na dun ako tuloy. Koy, kaya mo nga nagawa yung ano eh. Sa Pinas natin eh. Ha? Di ba? Dito sa Pinas. Ano mga hindi ko lesson matanggap mo? na Eh, nandun gustong ako. gusto ng tropa ko yun eh. Ano? Lahat ng tropa kong amboy mas gusto dito. Oh, pero hindi nila Best friend ko dati. lahat rin ng tropa ko doon na Ikaw. naiwan doon. Lahat nila gustong umuwi dito pero ang dami sa kanila hindi na makauwi dahil na-stuck na sila doon. May mga responsibilities na dito. andun na yung- Andun yung pamilya nila. Lumaki na yung anak nila doon. talaga. Alam ka naman biglang baguhin nila yung bansa ng anak nila, di ba? May mga bills na silang binabayaran. Pero gusto talaga nila dito. Lahat yun sila. Wala akong kilalang lahat kaibigan talaga. ko na kung may choice siya, yun ang pipiliin niya pa rin. Yung Amerika. Wala akong kilalang ganun. Lahat sila gustong pumunta dito. Kaya bilib na bilib sila sa'yo dito, koy, no? Na tumagal ka talaga. Di ba nung una, umaano pa sila? Oo, parang iniisip nila baliw ako nun kasi ba't ka uwi ng Pinas lahat nga gustong pumunta ng Amerika eh. Parang ganun. Eh iba naman yung siguro kung yung ibang mga tropa ko yun uwi sila dito hindi sila makakasurvive dito nun. Iba yung ano nila eh. Ibang species sila kaysa sa akin eh. Ako kasi sila kumbaga ako negosyo. Kaya naman ako umuwi dito dahil sa tingin ko dito ang negosyo eh. Dito ang pera. Trabaho doon. Pero Diba? pera dito. Oo, dito, negosyo. Di ba makakapag-negosyo ka talaga? Eh, paano yung mga homies ko na hindi negosyante talaga? O, hindi sila, mahirapan sila dito. Di ba? Kaya mas magandang doon na lang sila sa tingin ko. Di ba? Pero ako, dito ako. Pero yun nga, experience ko doon, hindi ko sinasabing pangit yung experience ko doon. Pero dami ring adventures, pero doon ako nakaranas ng hirap talaga tol eh. Ng gutom. Mas doon ako nakaranas na pangit yung hinihigaan ko, yung ganun. Kadiri yung mga... Doon talaga ako nakaranas. Yung lungkot, doon ako nakaranas. Yung pagiging kaya nga uso dati yung tol eh. Yahoo Messenger. YM. Tapos ang daming nasa States na nagaganon. Nagkahanap talaga sila ng kausap. Parang wala kang makausap doon eh. Parang gano'n. Kaya nga nadadaldal ng mga Amerikano. Kaya mga Amerikano kumakausap ng mga nagbibigay ng flyers sa mall. Dahil wala sila makausap sa Amerika talaga eh. Yeah. Di ba? Hindi ka tulad dito. Tawag yung pinsan mo. Punta ka lang sa court, may makausap ka. Dahil mong pa nakausap dito, iba nga. Ayaw mo nang kausap. Ang dami kasing Putangina dead to, lahat time gusto dito. kong kausapin. Ang daming dead time dito. Daming dead time. Sa bagay. Doon. Kaya city vibe nga dun eh. Oo. Dito Moving Pinas. fast Oo. Kaya nga, ang napapansin ko nga tol, yung pinagkaiba, dito, ang dami mong pwedeng utusan. Oo, yung naalala ko mga yung inuutos sinasabi ko mo sa eh. inyo, sa inyong mga ganyan, pag iniisip ko nasa States, sino utusan ko dun? Linya mo nga dati yan ko eh. ko Oo, lahat sila. Kaya dito nga, kaya mo magpautos, uy, padali nga to sa sa laundryhan, yung ko. May mga utusan ka nun, magdadala ng labada mo, papunta sa doon. Doon sa States, parang hindi ganun talaga yung kultura doon. Sino mo utusan mo doon magpadala ng labada? Napansin ko yun sa laundryhan eh. Ano? Di ba yung mga pag nanonood ako, sila mismo yung naglo-laundry, walang paiwan. Oo, yung Diba, mga dito tao. sa Pinas, pwede mo, self-service. Pinas, pwede mong iwanan eh. Wala silang good job dun, goy. Ayun. Hindi to, lalo na yun. Bilang taga Sorrento tayo,
Sa Sorrento, hindi ka maubusan ng Homies. utusan talaga. Utang ina. Homeboys. Kahit anong utos mo, merong gagawa nun. Talaga. Di ba? Patanggal mo yung humps na yan, may gagawa nun eh, di ba? Doon sa States, hindi ganun. Kaya pero ang maganda doon, natuto akong hindi mag-utos ngayon. Natuto akong gumalaw mag-isa ngayon. Doon ako natuto lahat eh. Maglaba, ganun. Hindi ko ginagawa yun. Nandito ako sa Pinas, hindi man ako maglalaba eh. Dami mo rin pala natutunan. Maglaba. Oh, dun din ako Luto ng spam. Grocery, grocery. Mag ganon. Grocery, lahat. Dami kong dun. Pero Kaya kailangan alam mo lahat kasi wala kang mautusan eh. yun na nga, tama. ganun na nga. Exactly. Mapipilitan kang... In a sense, mag-ganon. nakakatalino rin yun. Nakakatalino rin. Nakakatalino din, no? Nakakatalino. Kaya nung umuwi ako dito sa Pilipinas, ang weird naman mag-utos para sa akin. Nasanay na akong hindi nag-uutos eh. Oo. Di ba naalala mo yung mga unang lapag ko ng Pinas, bibili ng beer yung tropa. Pabili tayo. Siya Ako pa yung mismo bibili, bibili, ng beer. Tapos yung mga tropa naman, Kuya, ano ba? Huwag ka na tumayo. Ikaw na nga magbabayad nito eh. Utos mo na lang kay Kosa. O di ba mga ganun? Utos mo na lang yan. Tapos ako naman, naiiya pa akong iutos. Kay sa tropa. Kasi sa States, nakakahiyang mag-utos ng ganun eh. Matitinding utos. Mabibigat na utos. Ikaw pa nga magliligpit ng pinagkainan mo sa Oh, di ba? restaurant. Doon nga Sa ikaw fast magliligpit food ng na lang. pinagkainan mo eh. Oh, di ba? Pero dito normal lang. Eh. Dependent in training. Pero nung tumagal naman, yung nag-stay ako dito na matagal sa Pinas, tapos bumalik ako ng Tate, kumain kami sa Jollibee doon. Tapos pagka kumain, punta kami sa kotse, nakalimutan ko nung iligpit yung yung mga kinainan ko doon, tol. Sana yung mga yun. Oo, ha? Sana yun sa ganun kasi Pinoy. Hindi. Pinoy fast food eh. Hindi, sa Pinoy fast food, ligpitan pa rin doon. Ganun ba? Ligpitan pa rin. Pero yun, basta doon ako nakaranas Jollibee ng doon, gulo. Pinoy rin ba yung mga empleyado? Oo naman. Oo, Pinoy din. Pinoy din. Pinoy. Pero sa akin nga, kulit na ito. Punta Amerika sa Jollibee pa rin nagtrabaho. Parang... Ganun sa mata ko Ganun sa mata ko Parang kulit na ito. Daming pwedeng ma-experience sa trabaho dito. Pwede naman dun ka sa Jack in the Box. O sa, Panda Express. Panda Express. Maiba naman, no? Parang ang sa akin, hindi ko sila dinadown. Pero ang point ko lang, ba't kaya itong napili nito? No? Pinoy food pa rin. Pinoy customers Oy, pa lalo rin. na kung galing pa siya ng Pilipinas. Yun na nga. Pinoy nga. Nagalit. Eh, baka kasi yung mga doon, Walang amboy doon na Hindi, nagtatrabaho dyan. yung isang napansin ko na nagtatrabaho doon, yung mga hindi maka-English na mabuti. Na Pinoy? Oo. May Pinoy ba hindi maka-English na mabuti? Oo, may mga tropa akong ganun na petition bigla. Tapos tambay sila sa ganito, tambay sila sa ganyan, na petition bigla, umiyahe. So yun, pasok sila sa ganun. Hindi sila masyado Englishin daw. Ganun. Oo. Bagay. Unlike sa iba, straight English ka. Pero kasi ang dami rin trabaho doon na hindi mo kailangan mag-English eh. Na hindi ka na magsasalita. Parang sa likod kang factory yun. Yung trabaho mo nandiyo eh. Oo, kung parang... taga-pindot ng enter. Di gago. Taga-tanggal na stapler. Gago, ang pinakauna ko talagang trabaho doon, yung pinaka. Yung sa tito ko yun eh. Taga-tanggal na stapler. Hindi, late na yun eh. Sa tito ko yung magbalot ng CD, i-blower mo yung plastic. Di ba sa CD, bili kang CD, tapos may plastic na cover, tapos parang nakalapat na lapat dun sa CD. Yun, buong araw kong ganun. Tapos makita ko, album ni Carlos Agassi, yun ang inaano. Album yun? Oh, may si A Mirror of Rap. A Mirror of Rap, may ganun. Yun yung panahon na yun eh. Kasi siyempre tol, alam mo sa isip ko nun, putang inang to, may album to. Pukin na ina. Ako dapat yung may album eh. Parang ganun nga. Siyempre, di ba? Hilig ko rin mag-rap-rap. Putang ina. Kasi siyempre sa isip ko, parang biglang sumulpot si Carlos Agassi. Saan galing to? Biglang nag-rap. Parang ganun. May album agad. What the fuck? Parang ganun. Sa isip ko, putang ina. Ako nagbabalot ng CD niya. Kawawa naman ako. Putain ng yan. Ako naman dapat to eh. Parang ganun. Okay na inang yan. Lahat na ng mga basta yun ang pinakauna-unahan kong Pwede doon. natin guess yun. Pero yun, para sa akin, yung American na experience ko noon, mas more on mahirap siya, tol. Hindi siya yung parang ang saya-saya. Tapos inaantingin pa ng mga tao sa akin noon, big time. Kala nila pwede lang kuhaan ng pera lagi. Lalo mga taga Sorrento, di ba? Amboy. Sabagay, yun naman pinapakita ko rin, no? Pero hindi ko lang sinasabi na mahirap pala. Sinimulan mo kasi rin ganun. Oo, parang paglapag ko ng Sorrento, anong gusto nyo? Outing tayo, di ba? Blow money fast. Mukha talagang big time si Kuy Kuy. Pero pag uwi mo ng tatay, tag-inang yan, Wow. Taghirap ulit ito, tag-inang. Sa BGC, 5,000 isang gabi yung meal namin.
Hirap. Mahirap bang, nasabi mong mahirap yung experience mo dun? Talaga. Okay. Talaga. Kala ko parang ayos lang lagi eh. Hindi, first time ko yun na bumounce tas kumbaga mag-solo. Mag-solo. Okay. First experience ko yun na mag-solo. Pero yung mga tinitirahan mo, yung mga higaan mo, maayos hindi? May ibang hindi. May ibang hindi rin. Nakaranas ka rin ng ganun. Oo, hindi ka pwede mamili. I go around California kung saan ako nagtatrabaho. So, meron lang akong parang home base na 2 tita nilalapagan pag in the middle of na wala akong trabaho. So, may Tita na lalapagan pwede ako. mong Tulugan ko saglit, ganyan. Iwan ako ng gamit, yung ganun. okay. Pero talagang palipat-lipat ako. Okay. Mahirap din. Kasi tayo na doon nakaranas. Sa Pinas, dinula naman ako experience na natutulog na ako sa kotse. Oh. Sa Tati, putangin na. Sabi mo yun, natutulog ka sa kotse. Huwag na doon na yung... Doon na yung tirahan ko na, doon yung microwave mo. Oh? Oo, kasi wala pa akong nun eh. Gano'ng katagal? Wala akong mahanap na marirentahan ko. So no choice ako kundi matulog muna sa kotse. So nandun lahat ng gamit ko, yung mic ko nandun, computer ko, microwave. Yun lang naman kailangan mo dun eh, microwave, mga damit ko, mic. Yun lang gamit ko. Damit, microwave, mic. Rice cooker pala. Yun lang gamit ko dun. Nandun lahat sa kotse ko. Matulog ka dun. Putang ang lamig-lamig po. Kinainam yan. Damn. Naranasan ko mga ilang araw gano'n hanggang sa nakahanap ako ng marirentahan. Naranasan mo pa nang wala kang kotse sa Amerika? Yung mga umpisa lang. Ay, Yun ang mahirap. Oo, kasi naalala ko tol, nag-i-scooter ako nun tol sa papuntang trabaho, scooter na gano'n. Ako bumili akong pennyboard. Naranasan Inaral ko din in 3 days. Kasi nga, ang hirap pupunta ka sa trabaho mo, train station, bababa ka, wala nang bus, wala naman jeep, walang tricycle. Lalakarin mo 5 kilometers, 10 kilometers. So, nagsawa na ako. Parang shit, bilang pennyboard. Inaral ko 3 days. Nag-ride ako. Magain tuhod ko. Simple lang ako. Pero kailangan ko matutunan to. Kundi ang haba nung lalakarin ko palagi. So, bumili akong pennyboard. Unang pennyboard ko nawala ako. Inupuan ko sa bus stop. Hintay ako. Dumating yung bus, umalis na ako. Nawala sa utak ko. Iiwan ko na yung pennyboard. Yung una akong pennyboard, ipon ulit ako eh. Antay ako sweldo, boom. Yan, hirap maglakad. Ako lang nga tayo nag-Amerikang umitim eh. Naawa nga sa akin yung mga kinita kong relatives. Binilan ako ng sapatos, pinapakain ako. Kasi ikaw lang yung nag-Amerikang pumayat tsaka umitim ah. Kasi lagi kang nasa arawan. Araw lahat sa trabaho. Siyempre, ang bibiling ko lang na pagkain, Subway, $10. Isang buong sandwich, kalahati sa umaga, kalahati sa gabi. O, $10 lang. May chips ka pa. O, yun. So, pumayat ako doon. Umitim ako ng solid. Pero alam mo, ang magandang experience, ang gusto ko lang dun sa States na experience ko, yung walang supervision ng magulang. Lahat kami. Lahat ng tropa dun. Halos lahat ng tropa ko dun, tol. Walang mga magulang. Parang, kumbaga, mga stay-in yung magulang nila sa mga caregiver. So, 6 months di uwi, 4 months di uwi. So, freedom. Yung mga bahay na kung nasan man kami. Kaya worth it yung paghihirap eh. Ha? Parang worth it din in a sense kasi enjoy. Makikitulog ako sa tropa. Kaya nga, puro ganun. Tropa ang bahay na wala yung Bahala magulang. ka. Oo. Walang rules talaga. Kaya kung Totoo, napapahamak kami lagi. Yun lang. Ang dami namin nagagawang mali. Wala talaga nagtitingin sa amin. Puro lalaki. Bahay na puro lalaki. Walang magulang. Walang limits. Kahit anong oras sa inuman, walang problema. Basta may pambili ka ng alak, walang talaga. Walang limits. Ang daming namin ganun. Isipin mo mga 17 years old kids, walang magulang lahat. Kung walang magulang, mag-isa ka, medyo iba yun. Kung lahat tayo, putang ina, marami tayong kalokohan na magagawa nun. Diba? Totoo. Kung ano-anong tangin, daming life and death situation talaga ako naranasan doon tuloy. Tangin na buti nga, hindi ako nadadali. Pero, ang kulit. Yun ang doon. Yun ang gusto ko doon. Para kaming ligaw sa explore. Punta tayo dito. Punta tayo dyan. Adventure talaga. Oo, adventure. Tas, nasakop niyo yung isang part ng topic lang yan. Estados Unidos. Estados Unidos. Estados Unidos. Isang part lang yun. Sa mga nag-aakala na sa States ako lumaki, hindi totoo yun. Minsan nakakakita ako ng ganung chismis na States talaga ako lumaki. Chismis yan. Hoax yan, hoax. Hoax. Issue yan. Hoax yan.